Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalanang Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili lamang po tayong nakatayo. Umupo ang lahat. Reverend Monsignor Bonglo, Reverend Father Danichi Hui, ang ating kuraparoko, Reverend Father Douglas Badong, ang ating dating kuraparoko, ating diakono, mga madre, mga lingkod bayan at lingkod parokya, mga minamahal na kapatid kay Kristo, Happy New Year, isang bagong taong puno ng pagpapala sa ating lahat. Sa pagtawid natin patungo sa isang bagong taon sa kalendaryo, ipinagdiriwang din natin ang dakilang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, gayon din ang pagdaigdigang araw ng kapayapaan. Ipinagdiriwang din natin ngayon ang kapistahan ni Maria, ang Nuestra Señora de Soledad, patrona ng ating parokya. Sa pagsisimula ng taong 2026,
Taimtim natin tayong nananalangin sa Panginoon na pagkalooban tayo ng biyaya ng kapayapaan. Maari nating ituring si Maria ang ina ng Diyos bilang huwaran at kasangkapan ng kapayapaan. Ipinapakita sa atin ng Ebanghelyo ang tatlong bagay na maari nating matutuhan mula sa Kanya: ang pagtanggap, ang pag-aaruga, at ang panalangin. Ang una ay ang pagtanggap. Sa Ebanghelyo, buong pusong tinanggap ni Maria ang mga pastol sa sabsaban, kung saan nakahimlay sa isang pasungan ang kanyang bagong silang na anak. Napakatapang ni Maria para gawin ito. Nagpatuloy siya ng mga taong hindi niya kakilala sa panahon na mahina siya at ang anak niyang bagong silang. Mga taong naiiba sa kanya, iba ang mukha, iba ang ugali, at may dalang mga kakaibang kwento tungkol sa pangitain ng mga anghel at makalangit na mga awit. Ngunit bagamat mga dayuhan ang mga pastol, malugod silang tinanggap ni Maria at pinakinggan ang kanilang mga kwento. Higit pa rito, kanyang iningatan at pinahalagahan ang mga salaysay na iyon sa kanyang puso. Madalas, kapag tayo'y nasa harap ng mga taong hindi natin kilala, tayo'y natutuksong ituring sila bilang banta. Natutukso tayong makita ang iba bilang panganib. Kapag sila'y may kakaibang anyo, kakaibang amoy, kakaibang pananaw, o kakaibang pinagmulan, sinusubukan natin silang iwasan. Ngunit kailanman ay hindi magkakaroon ng tunay na kapayapaan kung ang mga dayuhan ay patuloy na mag-iiwasan. Ang tunay na kapayapaan ay sinilang mula sa pakikipagtagpo, pagtanggap at pag-uusap. Nang ang sanggol na anak ng Diyos ay mahimlay sa mabahong sabsaban, tinanggap niya ang lahat ng amoy at bigat ng buong sangkatauhan. Para bang sinasabi niya sa atin, kahit pa anong baho mo, kahit pa anong dumi mo, ay papasukin ko ang buhay mo. Kahit naiiba ka, tinatanggap kita at mahal kita. Tulad ng mahal na Birheng Maria at ng sanggol na si Jesus, naway maging tagapaghatid din tayo ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagtanggap. Kapag ang mga magulang at mga anak ay nakikinig sa isa't isa sa kabila ng pagkakaiba ng saloobin at paraan ng pagpapahayag, kapag ang simbahan ay nagbubukas ng kanilang mga pintuan para sa lahat, kapag ang mga pinuno ay handang dinggin ang daing ng kanilang nasasakupan, kapag ang mga pamilya ay kumakalinga sa mga walang tahanan, ang lahat ng ito ay mga tanda ng diwa ng pagtanggap na nagtatayo ng kapayapaan. Ang ikalawang maaari nating matutuhan mula sa mahal na ina ay ang pag-aaruga. Natagpuan ng mga pastol ang sanggol na si Jesus na balot ng lampin, gaya ng ipinahayag sa kanila ng mga anghel. Ang lampin na iyon ay tanda ng pagkalinga ni Maria sa batang Jesus.
Kahit ang anak ng Diyos ay kailangang magpatahan ng pangangalaga ng isang ina, magpatahan ng mainit na yakap, matamis na tinig, at maamong mukha ng mahal na ina. Noong pinili ng anak ng Diyos na isilang ng isang ina, para bang inaanyayahan niya tayo na maging mapagkalinga, lalo na sa pinakaaba. Maghahari ang kapayapaan kapag ang sangkatauhan ay may malasakit, kapag tayo'y marunong makiramay sa isa't isa, mag-abot ng kamay sa isa't isa, at maglingkod sa isa't isa, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Sa napakatagal na panahon, sinikap nating makamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng mga pagtatalo at talakayan tungkol sa mga konsepto, estruktura at mga proyekto. May mga sumubok na ipatupad ang kapayapaan sa pamamagitan ng mga hukbo, sandata at makabagong teknolohiyang militar. Ngunit hanggat may mga napapabayaan at naitataboy sa gilid ng lipunan, walang tunay na kapayapaan. Hanggat may napapabayaan o napag-iiwanan, wala talagang kapayapaan. Tulad ng mahal na Birheng Maria at ng sanggol na si Jesus, naway maging mga kasangkapan tayo ng tunay na kapayapaan sa pamamagitan ng pagkalinga at pag-aaruga. Kapag tayo'y magkakasamang kumikilos upang maghatid ng tulong sa mga biktima ng mga kalamidad, kapag tayo'y nakikinig sa mga alalahanin ng isa't isa, kapag ang mga pinuno ay handang magsakripisyo ng personal na kapakanan para sa kabutihang panglahat, kapag ang mga manggagawa ay tahimik na naglilingkod para sa kaunlaran ng bayan, kapag ang mga pamilya ay nag-aaruga at nagmamalasakit sa isa't isa, ang lahat ng ito ay mga tanda ng pag-aaruga na nagtataguyod ng kapayapaan. At ang ikatlong maaari nating matutuhan mula sa mahal na ina ay ang panalangin. Ang pangalan na ibinigay ni Maria at Jose sa kanilang anak ay Jesus. At ito ay hindi lang pagsunod nila sa inutos ng anghel. Ito o ang pangalang Jesus ay panalangin din, sapagkat ang pangalang Jesus o Yeshua sa Hebreo at Aramaiko ay isang panalangin na nangangahulugan ng Panginoon, saklolo po. O Diyos, tulungan niyo po kami. Ang pangalan ng prinsipe ng kapayapaan ay isang taimtim na panalangin upang kumilos ang Diyos sa mundo at ipagkaloob ang kapayapaan. Ang panalangin, ang pinakapayak at pinakapundamental na gawain sa pagtataguyod ng kapayapaan. Ang pinakauna at pinakamahalagang hakbang sa pagsusulong ng kapayapaan ay ang pagdarasal, sapagkat ang tunay na kapayapaan ay hindi matatamo sa gawang tao lamang. Ang tunay na kapayapaan ay kaloob at biyaya ng Diyos. Gaano man kalaki ang ating pagsisikap, kung ang Diyos ay hindi ang pangunahing kumikilos, ang ating mga hadikain para sa kapayapaan ay ahantong lamang sa huwad na kaginhawahan at kawalang katarungan. Isang pananandaliang katahimikan na tinatamasa lamang ng iilan. Kailangan natin
ang Diyos upang maghari ang tunay na kapayapaan. Tulad ng mahal na Birheng Maria at ng sanggol na si Jesus, naway maging mga kasangkapan din tayo ng kapayapaan sa pamamagitan ng panalangin. Ang pinakamatibay na tuhod ay ang marunong lumuhod at manalangin. Ang pinakamapayapang mga kamay ay ang marunong magdaop sa panalangin. Ang pinakamalinaw na mga mata ay ang marunong pumikit upang masilayan ang Diyos sa kaibuturan ng kalooban. Sa tuwing tayo'y lumuluhod, nagdadaop ng kamay at pumipikit sa panalangin, tayo'y nagtatayo ng kapayapaan. Mga kapatid, si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Ang kanyang pag-ibig at kapayapaan ang handog ng Diyos sa atin ngayong Pasko. Naway patnubayan tayo ng mahal na Ina tungo sa isang pinagpalang panahon para sa atin, ang taong 2026. Maligayang Pasko at mabiyayang bagong taon po sa ating lahat. Sa muli, Happy Fiesta sa ating lahat.